Hello mga guys, good morning po. Kape po tayo. Ah, Ngayon mga guys, alas 7 pa lang po. Naisip ko po mga guys na mag-vlog ngayong umaga bilang pangatlong bahagi ng aking vlog. Alam nyo mga guys, yung una kong topic na aswang, iwanagin ko lang mga guys, ako mga guys, hindi talaga ako aswang, hindi rin ako may lahing aswang, dahil may takot ako kay Lord at wala rin sa lahi namin talagang ganun. Pero marami po akong alam mga guys tungkol sa mga sikreto ng mga aswang. Kung willing kayong pakinggan mga guys, ito isa-isay ko sa inyo isa-isa kung ano talagang katotohanan tungkol sa aswang. Ang tungkol sa aswang mga guys ay makatotohanan at totoo. So mga guys, sinasabi ng mga doktor na ang mga aswang ay hindi daw totoo. Isa lang daw itong mga nawawala sa sarili o sa diretsong salita ay nababaliw. So may kahalintulad mga guys ang mga nangyayari. Yung tao na bago lang siya, lalo na yung mga pinahawaan ng aswang, totoo yan mga guys, nababaliw na. Pero mga guys, hindi naman po mga guys lahat na nababaliw tungkol sa pagiging aswang ay naging ganap na baliw. Hindi, temporary lang po mga guys ang kanilang pagkabaliw. Pagka sila mga guys ay nagiging ganap na ng mga aswang at sila ay pinahawakan, doon mo na makita mga guys kung gaano sila kalupit. Kumakain na sila ng mga hayop, kahit anong mga hayop na nakikita nila. At ang masama niyan mga guys, pag sila ay medyo ganap ng aswang, ay kakain na rin sila ng mga tao. Pangunahin na yan dyan ang mga bata, mga buntis na kanilang nabibiktima. So mga guys, dalawa lang mga guys kung bakit ka maging aswang. Unang-una, lahi mo aswang. Sinalinan ka ng iyong mga magulang, o kaya pinahawaan ka ng mga tao ng mga aswang na gusto kang gawing aswang din. So mga guys, ang mga yan mga guys ay may mga tinatago-tago yan silang mga batong itim na sa oras mga guys na gusto kanilang pahawaan ay kanilang ihasasalin yan sa pagkain kaya sa inuhiming tubig. At pag yan mga guys ay malulunok mo ang batong itim na yan na napakaliit na, parang malaki lang ng tablita ng higpitan na lang yung Joseph yung. para kasing laki lang ng tablita ng gamot o malaki-laki lang punti doon. At yan mga guys, pag yan ay nalunok mo, yun mga guys na magsilbing nilikha ng ibon sa loob ng tiyan mo na napakaliit, na napakasisiw, at unti-unti yan mga guys lumalaki sa iyong tiyan, sa iyong laman loob. At yan mga guys, magresulta yan mga guys ng pagsusuka, panghihina, pagduduwal. So palatandaan mga guys na ikaw ay hindi na magtatagal, ay hindi na ikaw ay maging tunay na tao, kundi ikaw ay isang halimaw na tao. Maging ganap ka ng halimaw. So mga guys, pag oras mga guys na ikaw ay lumaki na yung ibon sa iyong tiyan, siguro mga after isang taon, ikaw ay maging ganap na aswang at napakalupit, dahil bibiktimahin mo na yung mga bata, yung mga buntis. So mga guys, ang mga aswang mga guys ay apat na klase mga guys pagkakalam ko. May aswang mga guys na kumakain sila ng tao isang taon, minsan 2 taon bago sila kumain ng tao. Yun ang sinasabi mga guys na mga vampira.
So iba, nakakaiba din sila mga guys. Ito nito ha, nakaswang din may tinuot. Huwag kang maingay kayo, nagbablog ako rito. Salam din ang vlog na. So mga guys, ang pagiging halimaw mga guys ay 4 na klase. Pangunahin na mga guys yung sinasabi ko sa inyo na kumakain sila ng tao, like mga 1 taon, 2 taon. Yung iba naman mga guys ay pahawaan ka mga guys, mahilig sila magpahawa sa kapwa nila tao. Yun ang pangalawang aswang mga guys. Malupit din yan mga guys. Walang pinagkaiba yan sa mga aswang na malulupit. Pero may mga aswang din mga guys na ayaw nila magpahawa sa ibang tao, kundi kanila lang pamilya ang kanilang pahawaan. Kasi yun ang una mga guys, yung pagiging aswang mga guys ay hindi nila gusto yan mga guys. Bakit? Hindi po madali maging aswang mga guys. Kaya ang karamihan yan mga guys sa pamilya tumatakas sa kanilang pamilya para na makaiwas sa pagiging aswang. Kaya lang mga guys, pagka wala na talagang masalinan yan mga guys, alam mo na mga guys na naghihingalo na ang kanilang pamilya, ama, ina, na kailangan ng isalin yung kapangyarihan. Mapipilitan sila guys na tanggapin pagkat hindi mamamatay ang kaniyang pamilya na pag hindi nila tinanggap ang salin na yun. So mga guys, pag wala namang masalinan mga guys, pag wala namang anak mga guys, sinasali nila yan sa mga kanilang mga pag-umangkin, kanilang kamag-anakan. Pag hindi naman tinanggap mga guys, kusa nilang ipipilit mga guys na isalin sa mga ibang tao, pagiging halimaw, pagiging aswang. Yun mga guys, yun ang katotohanan sa pagiging mga aswang. Yung pangatlo naman mga guys, yung mga hindi kumakain mga guys ng tao, kundi puro dugo lang ang kanilang gusto. Kasi may mga aswang talaga mga guys na gaya ng mga vampira, kumakain talaga ng tao. Pero yung ibang mga aswang mga guys, dugo lang talaga ang gusto. So iba-ibang ano mga guys, iba-iba silang mga gusto bilang mga halimaw. So isa pa rin ang kanilang layunin, kumain ng tao. So sa aming probinsya mga guys, marami yan mga guys, pamilya mga guys. Sa amin mga guys, pamilya ang mga aswang. At tandaan nyo mga guys, yung lahing aswang mga guys ay nagmula yan mga guys sa Antique na tinatawag na Kapis. Nagkalat lang yan mga guys sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Dahil ang totoong istorya niyan mga guys, yung mga lahing aswang, purok-purok yan dati. Pamilya yan. So pag sila mga guys nakagalitan ng tao at nalalaman na sila ay mga ganyan, pinapalaya sila ng mga tao sa pamumuno ng mga kapitan, mga pulis, militar, para palayasin sila sa lugar. Magulat ka na lang mga guys, nandun sa mga dalampasigan ng dagat, nandun sila naninirahan. At pag sila naman ay napapansin, nagmakaawa na doon muna sila temporary manirahan. Pagka naman mga guys ay nalalaman na yung kanilang ginagawa, na ganyan nga sila mga aswang at marami na silang nabibiktima, pinapalayas na naman sila ulit. Kaya kawawa talaga mga guys ang kanilang sitwasyon din. Kaya hindi talaga madali maging halimaw. So mga guys, kung saan yan sila nakarating mga guys. Dito sa Metro Manila, mayroon din yan dito mga guys. Dito sa Antipolo City, mayroon din yan dito mga guys. Hindi ko lang babanggitin ang mga lugar mga guys, pero mag-ingat kayo mga guys sa mga lugar-lugar na inyong pupunta. Lalo na hindi nyo kilala gaano ang mga tao. Punta kayo sa mga lugar na mga bundo-bundukin at maraming mga bahay-bahay maliliit, hindi nyo kilala ang mga tao, mga dayo. Yan mga guys, mag-iingat kayo dyan, baka hindi na kayo makauwi dyan.
pag ginabi kayo. Bakit? Lalo na yun mga guys, pag napunta kayo dyan sa mga lugar na yan, yung mga tao tahimik, pati mga bata ayaw magsalita, pero napakabait yung mga ugali. Asikasuhin ka talaga, parang bigyan kanila ng pagkakataon na mawili sa kanila, kanilang entertain ka, bigyan, lutuan ka pa ng masarap na pagkain o manok. Pero mga guys, pag ginabi ka dyan mga guys, lalo nag-iisa ka o dalawa kayo, tatlo, kayo ang magiging ulam nila mga guys. Mabiktima kayo ng mga tao na yun, na pinaghaharian na ang kanilang katawan ng pagiging halimaw. So mga guys, mag-ingat kayo mga guys kung saan na kayo mapunta ng mga lugar. Kasi ako mga guys, isa akong Bisaya na lumaki din sa kabundukan, at alam ko ang mga sinasabing mga halimaw o aswang. Totoo yan sila mga guys, hindi yan sila biro. So nasa inyo mga guys, nasa inyo pa rin yan kung maniwala kayo sa hindi. Laya naman tayo, paniwalaan natin yung hindi. Basta akong mga guys, sinasabi ko sa inyo, ingatan nyo ang sinasabing mga lahing aswang at huwag kayong magpagabi doon para huwag kayong mabiktima. Yun lang ang tandaan nyo mga guys. Bye bye, paalam na ako guys, dito na lang muna ba guys, babalik na lang ako sa sumunod.